Hello, good afternoon sa inyo lahat. Siguro magtataka kayo, hindi ako nag-post, no? Hindi ako nag-post tungkol sa pool ko ngayong araw na to. Mamaya pipilitin ko matapos to para papanood kayo ngayon. Nandito ako sa terrace, no? Mas masarap dito mag-video dahil may araw na unti, may konting hangin, gano'n, habang nagpapalit ako ng hangin sa loob ng bahay. Dito na lang ako nag-video, sabi ko. Mas gusto ko rito. Sasabihin ko sa inyo ang totoo kung bakit ako, kasi parang gusto nakikipagkwentuhan lang ako no? Dahil ang hirap mag-video, lalo pag nakikita mo yung mukha mo sa harapan. Yung magsisimula ka na ma-conscious. Gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, gusto ko ikwento kung bakit ako naging presidente ng Ancona. Kasi maraming tataka, di ba? Bigla-bigla ako presidente ng Ancona. Gusto ko ikukwento ko sa inyo lahat yon kung bakit. Ganito po yon. Makinig po kayo, ganito yan. Ito, may lista po ako. Lista lang to ng date, pero lahat ko nasasabihin ko, totoo po sa akin. At hindi po ako nagsusulat, hindi po scripted mga sinasabi ko. Kung ano yung gusto ko, na pag nasa camera ako, yun ang sasabihin ko. Kahit mabulol ako. Pero gusto ko yung on the spot ko sasabihin yung mga manggagaling sa bibig ko. Na madidinig ninyo. Okay. Unang-una ganito po yun. Bali, March. May tumawag po sa akin yung mga taga-embassy room. Kinuha po ako ng coordinator para sa pagpunta nila rito, sa passport. Bali, 3 times na po yan hindi ko tinanggap bilang coordinator ng Ancona po. Dahil unang-una, alam ko hindi ko kaya mag-isa. Dahil mahirap po sa mga taga-embassy na pupunta rito. Syempre, asikasuhin nyo yung kung saan sila pupwesto. Hanap kayo na may internet. Pangalawa, kung saan sila matutulog. At yung mga pagkain nila, kung saan sila kakain. Yan, syempre, sa dami nila, baka natatakot po kung hindi ko kayanin. Nagtataka lang ako, bakit lagi akong tiyatawagan ng mga taga-embassy. Hindi ko alam kung sino nagbibigay sa akin binibigay yung contact ko sa embassy. Hindi ko po alam kung sino. Bigla na lang tatawag sa akin. Nagpuntahan sila sa Civitanova na dapat sa Ancona. Di po ba? Imbis na sa Ancona, Civitanova sila nagpunta. Nagpunta sila ng Civitanova, nataon po na magre-renew akong passport. Kasama ko si yung mister ko, si Mike. Pagdating ko sa Civitanova, nagulat po ako kasi lahat ng Pilipino, puro taga-Ancona ang nakapila. Para akong napaisip, para akong nakonsensya. Kaya sabi ko kay Mike, kung tinanggap ko bilang coordinator ako, yung mga tao hindi mga magbabiyahe, hindi mga pupunta ng Civitanova para magpa-renew ng passport. Nakonsensya ako, totoo lang, nakonsensya po ako. Kaso hindi ko po kakayanin mag-isa Nag-isip po akong maigi. Sabi ko, bakit ganun? Ang Ancona lang ang walang community. Bakit sa ibang lugar, puro may community? Bakit kumpleto yung may mga samahan? Bakit ang Ancona wala? Naisip ko na baka posible rin ba sa Ancona? Posible ba magkaroon? O tawag dito? Hindi ko alam kung paano po ang gagawin ko, no? Dahil nakukonsensya nga po ako dun sa pupunta ko sa embassy. Naawa po ako sa mga Pilipino talaga. Naawa ko sa kanila. Nag-isip po ako na ano ba dapat gawin para magkaroon ng unite dito sa lugar natin. Yung para magkaroon tayo ng samahan, na magtutulungan, na magkakaisa, magkakabati lahat, walang grupo-grupo. Kaya naisip ko na bawat lugar, kumuha po ako ng representative. Yung representative na yun, kunwari po sa lugar ng mga Pitugo, may kinuha akong representative. Sa lugar ng mga Ilocano, may kinuha akong representative. Medyo nahirapan pa ako sa pagkuha kasi hindi ko po alam yung mga lugar Kumbaga parang hindi man lang sa akin, Pitugo, Ilocano, Batanggenyo. Kasi yung Manila, na yun kumbaga halo-halo na Bali, ang mga kinausap ko po,
katulad po, kunwari sa, Pitugo, si Elmer, kinausap ko siya. Pinaliwanag ko po sa kanya na kung baka pwede siya maging representative, magkaroon ng samahan dito, at saka, nagkatulungan, pare-pareho po, no? Pinaliwanag ko sa kanya, lahat, sa mga representative na kinuha ko. Sa Binyang, si Roda, sa Taguig, hindi ko tanda kung si Wilma o si Ude, hindi ko tanda. Basta yung alam ko may grupo, Pitugo, si Elmer, si Kuya Ariel sa Ilocano, sa Binyas Roda, si Wilma, sa Taguig yata sila. Ako palagi yung sa Caloocan ako. Si Arnold sa Batangas. Tapos si Alpi, hindi ko alam, hindi ko tanda. Kasi naisip ko na lang no, kahit hindi ko alam yung lugar, dahil alam ko meron sila mga grupo-grupo. Kahit hindi nyo sabihin ng lugar na yun, pero alam ko may grupo-grupo sila mga kabarkada, kumuha talaga ako ng representative. Si Hong Kong sa Muntinlupa. Ngayon, hindi po ako nahirapan magpaliwanag sa kanila. Kinausap ko isa-isa. Kinausap ko sila. By phone lang po, by phone lang. Naiya kasi akong tawagin sila sa opisina para makapag-usap. Hindi ko pa rin po alam mga bahay nila kasi baguhan lang din ako dito sa Ancona. Kinausap ko sila bilang kumuha ng maging representative ng bawat lugar nila, magkatulungan. Ang unang-una ko po dahilan noon, katulad niya sa embassy. Pangalawa, pagka may mga nawawalan tayo ng mahal sa buhay, tulong, yun, talagang, nasabi ko po yun, nasabi ko talaga yun. Basta kung ano po, marami namin may tutulong, basta ang importante, sama-sama. Bawat isa, representative ka, pag naki-join ka, automatic, dala mo yung grupo mo, di ba? Para po ang dating, join lahat. Walang maiiwan. Walang may sariling grupo. Kailangan bawat grupo. Si Ate Elnora sa Bisaya. Ngayon, May 9, kasi nakasulat po dito yung date, no? May 9, gumawa po ako ng group sa Pilcom. Yung group natin, yung kung saan tayo nagpo-post, kung saan tayo parang nagmi-meeting tayo ng mga grupo dun. Yun po yung ginawa ko, inat ko lahat ng mga Pilipino na kilala ko. Dumating yung panahon na may nag-at sa kanila iba, dumating yung panahon na magkakilala na sa loob. Automatic yung pong group natin na yun, kulang 600. Kilala na rin po tayo siguro sa loob. Kundi man yung ibang miyembro natin, siguro yung mga officer, kilala po nila. Ako siguro nakilala na rin nila ako. Then, nung nag-decide po ako muna ng representative, dahil wala pa ako mapagtatanungan hindi ko alam kung sino tatanungin ko sa bagay na ganyan Basta ang alam ko, kumuha ako ng representative bawat lugar. Nag-post po ako doon kung sino yung gusto nila ibigay na representative bawat lugar, open po, tatanggapin namin. Kaso ang problema, pagdating doon, hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Kailangan ko ng isang idea sa namumuno. Kailangan ko magtanong. Ang alam ko po na napagtanong ko at nagpapasalamat ako ng marami kay Kuya Dagger po, yung taga Chibitanova. May kotse. Yung taga Chibitanova, si Kuya Dagger, yung pong member ng PDGII, siya po yata yung head doon. Nagtanong po ako sa kanya, nanghingi ako ng advice, nagtanong ako sa kanya basta kung ano po yung tungkol sa ganyang community. Dahil wala po akong experience dyan. Dahil hindi po ako, never akong naging president, never akong naging sekretarya, never akong naging isang officer ng school. Kasi taon-taon, po ako, muse. Tunay po. Lagi po ako muse, hindi ako never akong naging officer po. Ngayon, ito pong representative na kinuha ko. Wala pa akong balak na magkaroon kami ng posisyon. Kumbaga, ang gusto ko, representative lang ng bawat lugar. Wala OP officer, wala akong binalak na mag-officer. Tapos, may kaibigan ako bumate. Tapos, nakausap ko si Kuya Dagger. Sabi ni Kuya Dagger sa akin, Lynn, kung mag-aano ka ng community, automatic, dapat may officer. Sabi ko, Kuya,
Hindi po yun ano ko eh. Okay na po yun, magkakasama kami, magkatulungan na lang eh. Makatulong na lang ako, sabi ko ganun. Sabi niya hindi, kasi mas magandang tignan sa community yung may officer. Sabagay, napaisip ako. Mas maganda nga naman yung may officer, no? Kasi para magandang tignan, galang-galang kasi meron tayong community, meron tayong officer. Kaya kinausap ko yung mga officer, mga representative, kung papayag sila na magkaroon ng botohan, ilagay kami ng tao kung saan ang posisyon na dapat namin paglagyan o kami mamimili. Pero mas naging majority win yung ilalagay kami ng tao. Kaya yun po ang nasunod. Ang tao po ang naglagay sa amin kung saan. Pero take note, hindi po ako kasama. Bakit hindi ako kasama? Ito na. Bakit ako naging president? Ganito po yan. Nung nagmi-meeting kami, promise talaga. Totoo. Alam po ng mga officer yan. Gusto ko isama ang presidente sa botohan. Baliwala po sa akin yun eh. Baliwala sa akin yung posisyon. Sabi ko sa mga officer, isama ang presidente. Ayaw po ng mga officer. Dahil posibleng pag ako sumali, matatalo ako dahil wala man akong grupo. Posible. Pero wala po sa akin yun eh. Dinadahilan ko na po sa kanila yun. Wala sa akin yun kahit saan ako mapunta. Advisor, secretary, PRO. Kung saan ako ilagay ng tao, dun ako. Walang problema kasi ang importante, yung sama-sama tayo, mabuo natin yung community. Yun ang ano ko. Ang hangad ko talaga. Wala po. Hindi po ako nasunod kasi lahat na officer ang gusto nila. Hindi isama ang presidente. Bali, ang nangyari, sa officer lang po kami nagbotohan ng presidente. Pumayag sila na magbotohan, sige. Kasi ayoko rin po maging presidente kasi. Lalo na yung pag walang botohan, ayokong maging presidente. Okay lang, kahit matalo, walang problema. Basta kasali presidente sa botohan. Wala po kasi, sama-sama naman, di ba? Hindi naman importante yun eh. Yung ano position mo eh. Importante ron magkasundo-sundo. Nagkabotohan po kami, lahat po ng boto ng officer, ng representative. Si Kuya Ariel Elmer, si Roda, si Ate Elnora, si Wilma, si Ude, si Alpi, si Hong Kong, at si Arnold Noche. Ang boto po nila, ako po lahat binoto nila bilang presidente. Kaya ako naging presidente. Dahil nagkabotohan po kami ng mga officer at nagkapirmahan po kami, ganyan-ganyan. Pero ano po, yung position na yon, hindi ko po feel yun. Hindi ko feel na presidente ko. Kasi ang unang-unang intention ko po, magkasundo kami mga representative, magkaroon kami ng isang project o activities na magkasama-sama yung mga Pilipino. Yun talaga yung hangad ko. Tapos nito, nagkaroon po ng botohan noong May 27, nagkaroon ng botohan. Ang mga tao naman ang nag-decide kung saan lalagay yung vice, secretary, treasurer. Ayun, nabuo na kami. Meron yung iba, syempre hindi type yung nila, yung position nila kasi gusto nila yung ibang position, kaso wala magagawa kasi doon sila nilagay ng tao. Yun yung nangyari po sa amin kasi wala naman kaming kalaban eh. Kumbaga, bawat representative magkaroon lang ng position, okay na, walang problema. Importante magkakasundo kami. Kami pong officer, kaya po inabot ng 3 taon na maayos. Bakit? Kasi po, pag nagbi-meeting kami, alam niyo po ba na pag nagbi-meeting kami, walang presidente, walang vice, walang secretary, walang treasurer, walang posisyon. Walang posisyon dyan. Basta pag nag-meeting po kami, laging majority win. Kung ano yung mas maraming boto ba na mas maganda na suggestion, doon kami. Hindi po kami nagtatalo-talo. Minsan nagkakaroon kami ng mga tanong, nagkakasagutan po kami na maayos. Nang may edukasyon, nang may usapan na maayos talaga, at bilib ako sa mga representative na nakuha ko.
thank you sa inyo lahat. Thank you talaga sa inyo lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng community. At eto na, nagkaroon po ng officer. Ito pong officer na to, kung sino pa yung may oras sa amin yun, kung sino yung kayang gawin isang bagay, yun, bigayan po kami. Wala po ditong wala ditong presidente ka, taga-utos ka lang, hindi po. Bigayan kami kung ano yung kaya namin ibigay sa bawat isa, na may tutulong namin. Yun ang nangyari sa amin, officer. Kaya ang ganda po talaga ng samahan naming officer. Nagsimula sa ganun. Kaya mamimiss ko yung mga officer. Nung 27 nakabotohan, may 29, may nangyari po sa akin na hindi maganda. Hindi ko nababanggitin, pero alam nyo, yun nangyari sa akin. Bakit mahal na mahal ko community? Bakit mahal na mahal ko yung tao sa Ancona? Kasi yun nangyari po sa akin. Yung araw na naramdaman ko pagmamahal niyo sa akin. Yun yung araw na ang dami nagmamahal sa akin. Kasi nakita ko po yung niyo sa akin. Sa amin ni Mike, sa aming pamilya kay Patrick. Nakita ko lahat ng taga-Ancona. Doon nakita kita mga tao na hindi magkakilala. Sobrang dami pong tao at kaya lalo ko po kayong minahal, lalo ko kayong gustong pagsilbihan. Kaso, hindi ko po kaya agad. Nawala po ako sa ko nun Siyempre, hanggang ngayon, siyempre yung nangyari po sa akin. Pero nawala ako sa trabaho ko, wala po. Wala. Pasensya na kayo doon. Lumipas yung mga araw na yun. Tapos dumating po yung August. Sabi ko kailangan ko kumilos. Kailangan natin magkaroon ng activities. Nag-meeting po kami. Kailangan natin magkaroon ng activities. Pag-usapan namin, paano kami magkakaroon ng activities kung walang pondo yung Philcom. Kaya ang nangyari niyan, meron po akong mga kilala sa ibang lugar. Siyempre, may nagpapageant ng Ultimate Queen. Ako po nakiusap na baka payag siya magbenta kami ng ticket 30% sa amin o magkano ibigay niya. Alam mo may pondo po. Ayun, nangyari po yun. Maraming salamat sa lahat na bumili ng ticket kasi talaga pong nagkaroon din po ng pondo yung Philcom. Ngayon, yung pondo na yun, ginawa pa namin ng iba, nagpapaya ng mga alas, ganyan, para madagdagan yung pondo, para magkaroon tayo ng activities dahil hindi po kami makakilos. Kasi, ang una namin balak na gawin po nun basketball. Sa basketball, syempre, may trophy, may lugar, may babayaran tayong mga referee, syempre, yan po, Kaya ito kasi nakalista sa akin, kaya hawak-hawak ko kung kailan tayo ng basketball. November 4, nagkaroon tayo ng first league. Yun po yung mga team ng DKFK, The True Micolinos, Bedico team, Pitugo team. Yan yung apat na yan. Kahit na apat na team lang yan, natapos ng maayos, na pa, yung masaya tao. Daming tao. Masaya. Then, on December 23, nagkaroon tayo ng Christmas party, 2018. Nagkaroon tayo ng mga exchange gift. Masaya yung Christmas party natin. Okay? At saka, may naalala kasi ako nun sa Christmas party na yun kinabukasan sabi ni Ate Kunching sa akin Lin, hindi ba kayo naglinis ng lokal? Sabi ko, ay, Ate Kunching, naglinis po sila. Hindi ako naglinis kasi lasing ako ng kape. Sabi sa akin ni Ate Kunching, pakalok ka talaga. Sabi ko, talaga naman po. At ako noon. Lasing na ako noon. Tawa ng tawa sa Ate Kunching. Sorry sa mga officer. Alam nila mga officer pag andyan na yung activities namin, andyan na ako. Wala na, enjoy na ako kumbaga, pahinga na. Siyempre, ayan na masaya na ako nung masaya na po ako nun. Tapos nung February 16, 17, nag-request po ako sa embassy
ako na po ang nag-request na pumunta sila rito para magkaroon tayo ng mag-renew ng mga passport ang mga tao. Pinagbigyan po nila, sa totoo lang, pinagbigyan nila yung request. Nagpunta sila dito ng February 16, 17, kasulat dito, 16, 17, yun, natuloy po yun. Ang dami nagpabigay ng pagkain, ang daming, maraming tumulong po, nagpabigay ng merienda. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong at nagbigay. Tapos sa lahat ng nag-iisip po kami na parang madagdagan yung bumili po kami ng estampante galing doon sa pondo para yung printer, para po yung kasi magpapaprint, may pondo yung Pilcom, yung ibang babait, minsan babayaran 50 cents lang, pero 2 euro bibigay na yun. Totoo kami ni Roda noon. Kami ni Roda nando sa sa printer. Then dire-diretso yun. 2 days sila dito. 2 days kasi sa totoo lang dito po sa sa embassy, wala pong kinikita dyan ng mga coordinator, ang mga nag-aasikaso, wala po. Kumbaga kami pa nag-aayos na kung saan sila matutulog, kung saan, lahat. Tapos pagkabayaran na, pipirma lang ako, sila automatic magbabayad kung saan sa hotel, sa restaurante, o kung saan lokale, sila lahat yon. Kaya yun, nung October 27 naman, nagkaroon tayo ng pangalawang league. October 27 sa Balignano. Ayun yung mga team na red, blue, green at saka black. 4 na team. Pero ang masama nito, sa Balignano tayo naglaro. Siguro 2 times, 3 times, hindi ko matandaan Pagdating ng championship, inayawan tayo ng court. Ang laki ng problema po namin nun. Kinausap ko yun sa court. Bakit ayaw pong pumayag? Kasi sobra pong daming Pilipino. Hindi daw po maganda at mamultan sila. Pangalawa, makalat. Yan. Sabi ko na sa inyo totoo. Halos naban po tayo sa lahat ng court dahil ibinigay niya po lahat ng connection niya, kung sino mga kilala niya. Sa lahat ng court, talagang wala pong umuo. Iisa po ang dahilan nila. Ano po yun? Championship na no? Kailangan matuloy na to. Kumbaga ready na lahat. May trophy na. Kailangan matuloy. Kasi hindi naman po maganda kung sa parko-parko lang. Kailangan maganda talaga sa sa court May isang Pilipina po nagbigay sa akin ng pangalan. Sino ba nagbigay? Si Neknek ata. Si Neknek. Sabi niya, atilin, kontakin mo sa tumbos ko. Hindi ko sure kung si Neknek Hindi ko sure. Pero may nagbigay sa akin. Pero pagka si Neknek, kinontak ko yung sa tumbos ko. Hindi ko makausap. Pinuntahan ko mismo. Sa court, tinintay ko kung mas matatapos. Alam nyo, ang laking pasalamat at pumayag siya. Kasi siguro naawa na lang po sa akin sa itsura ko. Kasi nakiusap po ako talaga Doon ko lang po nagamit yung salitang presidente. Sa totoo lang, hindi po ako nagsasalita na presidente. Ako hindi. Nagagamit ko lang yung salitang presidente pag kinakailangan. Kasi ang sabi ko po sa court, kasi ako po yung presidente ng community na kailangan namin matapos yung palaro namin. Kahit isang beses lang po, sabi ko dun sa kahit magkano po per ora, ganyan. Kasi isip ko, kahit magkano bayaran lang, matapos yung yung basketball Aba, sabi niya sa akin, walang problema sa bayad. Kung ano yung bayad ko, singil ko sa iba, ganun din yung singil ko sa'yo. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko sa'yo na ipakikiusap ko maigi. Kung magbibehave kayo na huwag kakain, kailangan laging malinis. Yun. Kaya yung nagkaroon tayo ng basketball sa Don Bosco, humingi kami ng pasensya. Bakit napakahigpit namin? Yun po ang dahilan. Bakit napakahigpit namin? Pinakabilin-bilin ay iba yung pasapatos sa labas saka sa loob. Doon po talaga kami naghigpit para makakakuha pa tayo ng court sa susunod. Kasi ito na po yung last chance na natin to last na natin to Pag nasira pa tayo dito, wala na tayong mapaglalaruan, di ba?
Kinabukasan na natapos po yung court, yung basketball. Yung komplimente po nung senior, sabi niya, hindi ako tumingin sa laro. Ang nakita ko sa grupo nyo, meron kayong pagkakaisa at sumusunod. Kaya tonto ako. Di ba kunento ko po sa inyo yung pinost ko pa yun sa Pilcom? Ang ganda ng dating ng Pilipina, yung araw na yun. Di po ba? At saka, sa totoo lang, naawa ako sa mga nakita ko nagtinda. Hindi po ako naawa dahil nagtitinda, hindi. Naawa ko kasi ang layo nila eh. Kumbaga parang, kasi pumunta ako, layo nila, kumain din po ako eh. Nakikain din ako sa kanila eh. Nangingin ako sa kanila pasensya na kung talagang pinagbawal po namin na magtinda doon. Pero kung tutuusin, hindi, ayaw po namin magbawal. Kasi gusto namin makatulong sa inyo. Kumita kayo, makapagtinda kayo. Yun yung pagkakataon nyo kahit papano, diba? Pero bakit namin i-break yon? Kaso wala tayong magagawa, talaga automatic ganun eh. Ayun, tapos po nagkaroon tayo ng mga iba-ibang mga activities katulad ng mga tawag dito. Hindi ko na isa-isa kasi haba yung ano ko eh, yung video ko eh. Dumating po ang March. Dumating na tayo sa COVID kasi February. Asan ba yung lista ko? Ito. October. Yung pong basketball na yun. Nakakatuwa kasi nagkaroon tayo ng mini basket sa mga bata. Ako po nag-request niya kasi nakukutan ako eh. Tapos hindi, sa mini basket si Hong Kong nag-request. Ako yung mga babae. Yung, di ba ang saya ng mga babae? Totoo lang, di po ako marunong, nakijoin lang ako. Hindi ako marunong mag-basketball, wala akong alam na sport. Para lang makijoin, makipag-saya-saya. Hindi ang saya po noon, may nanalo, ganyan. Ang saya, basta ang saya. Salamat po sa lahat ng nag-sponsor. Maraming salamat sa nag-sponsor ng mga trophy. Number 1 niya si Ate Helen, si Marlene, si Kuya Oscar, si Kuya Domeng. Hindi ko po tanda yung iba kasi marami po nag-sponsor. Malaking tulong po talaga sa Pilcom yung ginawa ninyong pag-sponsor, yung pagsagot sa mga trophy. Maraming salamat. Umabot ang December, nagkaroon po kami ng caroling. Nagcaroling kami ng yung mga, doon po lumaki yung namin, pondo. Bakit? Ang babait po ng Pilipino, lahat ng pinuntahan namin talaga naman pong ang gaganda ng bigay nila. Talagang hindi nyo akalain. Hindi ko lang kung nakamagkano po kami. Hindi ko tanda po. Kasi sasabihin lang po ni Wilma kasi siya treasurer, diba? Updated po kami ni Wilma kasi hindi ko naman po matatandaan na ngayon. Ang ganda ng caroling namin. Lahat po, ang dami pa namin hindi napuntahan. Dahil sa sobrang pagod na lang mga officer, hindi po kinaya. Dahil may mga trabaho rin. Kumbaga parang 2 days na straight kami. Sabi ko tama na yun, okay na yun. Nangingin na lang ako pasensya sa iba kasi hindi po namin napuntahan. At meron naman na kahit yung ibang hindi namin napuntahan, nagbigay po. Sabi ko ayaw kong kunin, gusto ko pupuntahan namin. Kahit ako lang mag-isa kakanta ko eh. Ayaw po nila, wag na daw po ang kumanta, magbibigay na lang sila. Kilala niyo po kung sino kayo. Talagang tawa ako ng tawa. Huwag ka na kumanta, magbibigay na lang kami. Ganun po sila, kabait talaga. Ako po, sabi ko nga po, kahit wag ka na magbigay, kahit wag na kayo magbigay, pakantahin nyo lang ako. Ayaw talaga nila. Naku po. Sorry. Ngayon, nung dumating yung sa Christmas party, nagkaroon po tayong Christmas party. Ang saya ng Christmas party, ang daming umatin. Ang daming mga pag-games, ang daming nag-enjoy mga bata. Priority na yung mga bata eh. Maraming salamat sa lahat ng dala ng pagkain. Maraming salamat. Yung mga pondo na yung binili po namin ng mga ng mga regalo, ng mga pang-giveaway sa inyo. Para po naman, ang bala kasi namin nun yung ibinigay nyo, gusto rin namin ibalik sa inyo. Diba? Ganun lang yun eh. Higayan tayo. Ngayon, February 23, nagkaroon po tayo ng sa Taal. Yun, nagkaroon din tayo noon. Ang laking tulong ni Vice Elmer. Ang laking tulong ng mga taga Pitugo. Dahil si Vice po nag-ano dyan eh. Kasi ang balak namin noong una, ako, bigyan yung mga bawat Pilipino ng tulong. Bawat Pilipino na alam namin taga Batangas. Kaso, hindi po kakayanin ng pondo. Kung bawat isa bibigyan namin, hindi kakayanin ng pondo talaga. Kaya ang ginawa namin, usap-usap kami na kailangan merong isang tao na pagkakatiwalaan na kung sino yung makakarating ng tulong sa Bulkan Taal, sa Batangas. Ang naano po namin na dyan, si Vice ang kumilos.
Siya po ang galing po nung nakuha ni Vice. Saludo kami sa inyo dahil ang galing po talaga. Baka abonado pa sila dahil sa dami nung pinamigay nila, sa dami nung ginawa nila, tulong. Ang dami po natulungan sa Taal. Maraming salamat. Saludo kami sa inyo mga pitugo. Lalo na ako. Saludo ako sa inyo. Kay Vice, saludo talaga ako sa inyo. Wala akong masasabi. Sa inyo, wala. Promise, wala po talaga. Ngayon, dumating po yung Taal, dumating yung COVID. Yung COVID natin, hanggang ngayon nagko-COVID tayo. Walang magawa. Nag-suggest po ako na bumili tayo ng mamigay tayo ng face mask, ng gel, para almeno meron tayong magawa. Meron tayong kahit pa paano. Makatulong tayo sa mga Pilipino. Ay, nasunod naman po yung nakapagbigay po kami. Nabigyan po ba kayo? Kasi bawat officer, di ba, may lugar-lugar, doon ko na lang po ibinigay yun. Yung iba pinakuha ko sa bahay, ganun. Hanggang ngayon, COVID pa rin tayo. Lumipas ang Pasko, nag-request ako ng magkaroling po ba na, hindi karoling pala yung Christmas greeting. Ang daming nakipag-cooperate na nag-video. Maraming salamat sa lahat ng video. Yan nasa ating community at yan remembrance natin. Maraming salamat sa mga nakijoin. Totoo po ako sa mga nakikijoin. Talagang doon po kami lumalakas Ulitin ko, doon kami lumalakas. Pag kayo ay nakikiisa sa amin. Pero pag alam namin tulog kayo, pag alam namin na walang sumasagot, para kaming tinatamad. Pero hindi dapat tama rin. Kumbaga kailangan lang talaga na pampasigla sa amin. Pampasigla. Yun lang. Wala. Game din. Nakatawag dito nakadinig po ako kasi ng mga problema nga nung February. Nakadinig ako ng mga problema dyan sa mga tungkol sa pagkuha ng islat sa passport, no? Bali noong February 16 napunta po ako ng Rome. Ako po, pumunta ako doon dahil yun ang pakay ko. Hindi po ako pumunta para mag-renew ng passport. Wala po, hindi po. Nagdala ako ng dokumento, try ko kung makapasok ako. Kung makapasok, nakapag-renew. Kung hindi, hindi. Importante makausap ko yung konsula. Dahil gusto ko ipaliwanag na hirap po ang mga Pilipino na dito sa angkon na makuha ng schedule. Minsan sa isang pamilya, bibigay schedule, iba slot. Paano pupunta ng Rome kung iba-iba ang schedule ng bawat pamilya? Yun lang po pinakaiusap ko doon at nasunod naman po. Kaya ang sabihin ko po sa inyo, yung pinost ko doon, importante po yun. Mag-email lang kayo doon, ano nyo yung passport. Kasi alam na po ng konsul yun yung nagbabasa ng email, alam po nila yun. Dahil kausap po ako doon. Ayusin nyo lang po yung pakikipag-usap kasi yung mga yan. Minsan pagka medyo maangas yung pag-email nyo, huwag nyo na pong Englishin. Tagalog na lang. Lahat Tagalog na lang. Kaya sabihin nyo kunwari, pwede po ba makiusap at ma'am sir, good morning po, pwede po ba makiusap kasi po ganito ganyan, wala po kami makuha istat na mas maaga, ganito ganyan. Babaan nyo po yung pride nyo, babaan nyo yung loob nyo, makipag-usap kayo na talagang yun sa loob nyo, sasagot po sa inyo. Pero once na medyo naangasan sa inyo, minsan di nila kayo sasagutin, minsan sasabihin kumuha na lang ng schedule sa slot, diba, para useless din. Ba't nag-email ka, papakawahin ka rin ng slot. Dami po akong ganyan. Nabigyan po sila. Nabigyan ng schedule at sabay-sabay yung pamilya. Depende lang po siguro sa pakiusapan. Di po ba? Yung paano ka makikiusap. Kaya yun lang po advice ko sa inyo. Hindi po ako sure dun kasi lang may experience ako syempre. Mga ilan na rin po yung na-email ko ng gano'n. Ngayon, nagkaroon po tayo ng Face of the Year. Ito yung last natin na aktibidad. Face of the Year at saka yung The Voice. Yung Face of the Year, 33 ang sumali. Maraming salamat sa inyo sa lahat na sumali sa inyo sa Face of the Year. At hanggang sa uli, hingi ako ng pasensya sa lahat na napasama ko loob. Sa lahat ng kung nagalit kayo sa akin, pasensya na. Sana intindihin nyo na lang yung sitwasyon ko. Kasi mahirap na ako magkamali di po ba? Kaya kahit na siguro tama ako, mali sa inyo, hindi po dapat ako magdamdam kung magsalta kayo ng hindi maganda sa akin o magalit kayo sa akin, hindi. Kasi para sa akin
yun na lang ginawa ko. Yung tama po. Siguro kahit po sabi ko tama ako, pero manghingi po ako ng pasensya sa inyo kasi hindi ko po ginustong umabot sa ganon. Na gusto ko sama-sama lang tayo. Gusto ko masaya lahat yung unang araw na yun, 'di ba? Parang nilindol yung angkona. 'Di ba? Parang walang makausap. Kaya natatawa ako noon busy lahat. Kaya tuwa ako dahil lahat talaga hindi niyo makausap lahat. Pahat ng pahat. Napakasaya ng araw na yun sa Face of the Year. At kahit po sobrang hirap nun. Sa akin lang po sobrang hirap kasi syempre control. Siguro nabawasan po yata ako na ilang kilo nun. Tapos yung mata ko, ang itim-itim kasi po nagigising ako sa madaling araw. Nagsisit ako ng relo, patago kay Mike. Siguro 2 times, 3 times, no? Nagigising si Mike, nakita niya nasa sulok ako nagsiselfo. Kasi kailangan ko pong gawin yun. Ganun po talaga pagka nagbo-voting online. Kailangan nakabantay. Then, nagkaroon tayo ng The Boys. Maraming salamat sa lahat ng sumali. Huwag po kayong mag-alala yung pong gagawin natin na mamibigay kami ng trophy at saka yung mga certificate. Kasi, ang balak ko po tapusin mo itong botohan. Kaso, mukhang wala po yata botohan na mangyayari kasi wala pong kumandidato. Ngayon ko lang po ito binidyo kahapon Sabado last day. Kaya hindi po ako nagpo-post mula kanina umaga kasi balak ko talaga mag-video, balak ko magkwento, balak ko malay nyo magkaroon pa tayo ng kausap. Itong botohan na to hindi po matutuloy. Kaya asikasuhin namin yung mga trophy. Mag-start na rin po ako mag-design kung anong lalagay sa certificate. Asikasuhin na po namin lahat yan para mabigay na sa inyo. Ibibigay po namin sa inyo, huwag kayong mag-alala. Hindi pwedeng hindi. Dahil alam niyo naman kami, pag sinabi namin, gagawin po namin. Dito po sa botahan, ayan, nag-decide po ako dyan, Bakit nag-decide po ako na umalis o bumaba? Kasi kasi yung hangat ko dyan, yung mabuo, magkaroon ng samahan. Nakita ko po, buo na siya Kumbaga parang, yun nga po sinasabi ko diba, hindi na siya mabibreak Yung samahan natin na yun sa group, tayo na yun sama-sama na tayo dun Kahit maiba officer, hindi na maiba tao dun Diba? Kumbaga parang, pag nag-activities yung bago officer, andun yung lahat. Kaya, sabi ko sa mga bagong tatakbo, huwag kayong mamroblema sa tao. Dahil yung tao, buo na. Diba? Parang, hindi na kayo maghihirap na mag-recall, diba, ng tao na para may mag-join. Hindi po. Doon lang sa group na yon. Kasi kung magkakaroon ng bago officer, ibibigay ko po yung group na yon. Ipapaad ko lahat yon para i-close ko sa akin para respeto sa mga sa bagong officer. Kaso anong nangyari, wala po kumandidato kahapon at pinapaalam ko rin sa inyo na may dispiace kasi nung bumaba po ako na bilang presidente, hindi ko po ini-expect na lahat ng officer bababa. Nalungkot po ako nun. Nalungkot po ako dahil para tuloy ako na konsensya, no? Umalis ako, nag-alisan ng officer, nawala ng officer. Kaya gusto ko po magkaroon ng officer Gusto ko magkaroon ng officer. Kasi kayo naman po, kumbaga parang bigyan natin yung chance na iba na manguna. Siguro yung 3 years ko, 3 years namin officer, nagawa namin yung kaya namin. Pero ako sure ako na nabuo na po yung samahan dito. Ngayon, kung wala pong kakandidato, tayong mga Pilipino sa angko, na wag po kayong mag-alala. Sabihin nyo lang na walang officer. Pero nandiyan pa rin yung grupo natin. Hindi ko po tatanggalin yan hanggat walang bagong officer. Pansamantala nandiyan po yung grupo na yan. Diyan pa rin kayo diretso magtutulungan tayo dyan kung ano yung may alam na trabaho na may naghanap ng bahay. Post lang tayo ng post dyan. Hindi ko po tatanggalin yan. Para sa atin po lahat yan hanggat walang bago officer. Sa mga bago officer naman po, kung meron akong nai-advise na unti, sana po maintindihan ako ng mga tao kung bakit ayoko ng nomination. Kasi 'di ba wala tayo sa classroom para mag-nominate.
Kumbaga parang pinaliwanag ko lang, sample ko lang yung classroom kasi mahirap po yung inonominate. Kunyari ako inonominate nyo bilang sabihin niya treasurer. Hindi ko gusto. Gusto ko secretary. Hindi ko magagawa yung trabaho ko, di ba? Hindi ko magagawa kasi gusto ko secretary eh. Mahilig ako magsulat eh, ganon. Kaya yun ang ayoko. Kaya gusto ko po na kayo mismo mag-comment. Dahil yung tao sa loob ng group, makikilala kayo. Sasabihin nito, ang lakas ng loob nito. Talagang gustong manguna. Bibilib sa inyo yung mga yun, mga tao po sa loob. Bibilib. Kasi pinakita nyo yung tapang nyo. Pinakita nyo yung gusto nyo na manguna. Pero isa lang po sasabihin ko sa inyo, sa mga bagong tatakbo ko sakali. Kasi magbigay pa naman tayo ng time mo yan eh. Kahit sabihin kong kahapon yung last day, kung sino mga gusto manguna, pwede pong magsalita. Bakit hindi? Kasi simula ngayon wala tayong officer eh. Kumbaga boto tayo. Pero andun yung samahan, buo yung community. Diba? Sa lahat po ng bagong papasok, anytime pwede kayong pumasok. Pero isa lang po yung magiging advice ko. Gawa ng experience ko, no? Siguro pag pumasok kayo dyan sa loob, no, ng community, ng Philcom, huwag nyo pong hahangarin yung posisyon. Hangarin nyo yung paano nyo mapangunahan, kung paano nyo pa mapalago, o magkaroon pa ng samahan na mas maganda. Huwag nyo hahangarin yung community, yung officer. Posisyon sa officer, huwag ninyong hahangarin. Ako hindi ko po hinangad dyan eh, yung officer. Sabi ko nga po sa inyo, nagagamit ko lang yung pagkailangan. Pero, hindi po. May mga tumatawag sa akin, madam, ganyan, natatawa pa ako, press, ganyan. Huwag mo ko tawagin ng ganyan kasi hindi ko po talaga feel. Kasi lahat tayo sama-sama, hindi tayo iba-iba dito. Pero, naging hangad ko lang kasi yung, kasi kung hinahangad ko yung bilang presidente, hindi na ako bababangan yun, diba? Magre-remani ako bilang presidente. Kahit wala akong ginagawa. Presidente ko. Kahit wala akong activities, sige, presidente naman ako. Diba? Kung yun ang hinangad ko, hindi ko hinangad yun. At saka, sa pag-alis ko na to, sana, huwag tayong mawawala sa group. Doon pa rin tayo. Doon pa rin. Tulungan pa rin tayo doon. Sana may bagong pumasok na officer. May bago pong pumasok. At, may manguna sa atin na bago. Tingnan natin po yung iba. Hindi natin titignan dahil challenge natin. Sana mas magaling. Hindi po eh. Hindi. Para po kumakalat tayo. Para makapagpahinga rin siguro. Yung mga officer natin makapagpahinga. Ako siguro yung term na 3 years okay na po. Kasi ang hangat ko lang mabuo. Andyan na buo na eh. Kaya ready na ako siyang bitiwan. Ready ko na siyang bitiwan kasi buo na siya eh. Hanggang dun lang. Yun lang po. Kaya ako naging presidente. Yun po ang totoong dahilan. Kaya yung mga nagtataka noon bakit ako naging presidente, yan po, panoorin niyo lahat. Siguro haba na itong video ko. Dire-diretso ko na lang po yan. Hindi ko na i-edit. Ganun na lang. Maraming salamat po sa lahat ng pakisama nyo. Maraming salamat sa binigay nyo sa aking chance na magsilbi sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng officer. Lahat kayo. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala tayong samahan. Kundi dahil sa inyo. Yun talagang ano ko. Sana lahat ng officer katulad nyo. Sana dire-diretso. At saka baka naman mag-iba-iba isip niyan. Baka naman pwede kayong kumendato dyan. Diba? Hanggang dito na lang po at sana panoorin nyo to. Siguro sobrang tagal na itong video ko, pero pagtyagaan nyo po. At gagawa ko ng video na lahat ng activities natin, lalagay ko sa isang video. Para remembrance natin. Ano po, sana dire-diretso. Kahit wala pong ano, kahit walang officer sa loob. Kung sino gustong magpa-games, kung sino gustong mag-ano lang kayo sa group. Mag-post kayo. Kahit ano po, gusto nyo itinda, o yung group na yan, open pa rin sa atin yan, hindi ko tatanggalin yan. Dahil andyan yung mga tagaan ko ng talagang minahal ko. Talaga pong
Sige na, baka mayak na naman ako. Maraming salamat. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Saka, papasensya muna po ako sa lahat na nagawa ko, ha. Yung time na magiging mataray ako, yung time na minsan sa basketball, sa mga activities natin, yung pag sobra seryoso ko, hindi ako napasensya sa inyo. Pasensya niyo ako. Po kayo magagalit. Ngayon wala na po mataray siguro. Ngayon baka susunod din na mataray. Sorry. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye-bye.